May mga taong iniisip na hindi sila sumusuko dahil malakas sila. Akala nila tibay ng loob ang dahilan kung bakit patuloy pa rin silang nandyan. Pero ang totoo, hindi ka hindi sumusuko dahil malakas ka. Hindi ka sumusuko dahil may isang bahagi sa'yo na takot sa liwanag. Takot sa sandaling wala ka nang maitatago. Takot sa sandaling kailangan mo nang harapin hindi lang ang mali, kundi ang sarili mo. Alam mo na mali. Hindi ka ignorante. Hindi ka naliligaw. Alam mo ang tama. Alam mo ang babala. Alam mo ang katotohanan. At kahit alam mo na, paulit-ulit ka pa ring bumabalik. Bumabalik sa parehong ugali, bumabalik sa parehong lihim, bumabalik sa parehong mundo na alam mong unti-unting sumisira sa'yo. Kaya ito ang tanong na bihira mong harapin ng tapat. Kung malinaw na sa'yo ang mali, bakit hindi ka pa rin humihinto? Hindi ito tungkol sa kahinaan. Hindi rin ito simpleng tukso. Ito ay tungkol sa isang tahimik na digmaan sa loob mo. Isang digmaan sa pagitan ng konsensya mo at ng bahagi mong ayaw pang mamatay, ang lumang ikaw. May tinig sa loob mo na hindi tumitigil. Sa bawat gabi, sa bawat katahimikan, sa bawat sandaling mag-isa ka, may bumubulong, may nagpapaalala, may kumakatok sa loob mo. Hindi ka pinapahamak ng konsensyang iyon. Hindi ka niya inuusig. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Ipaalala sa iyo kung sino ka talaga. Ipaalala sa iyo kung sino ka dapat maging. Ipaalala sa iyo na may pagitan na sa buhay mo. Pagitan ng sinasabi mo at ng ginagawa mo. Pagitan ng pinapakita mo at ng totoo. Pero sa halip na makinig, natutunan mong manahimik. Natutunan mong punuin ang buhay mo ng ingay, mga gawain, mga responsibilidad, minsan pati relihiyon, minsan pati serbisyo sa simbahan, minsan pati pagiging abala sa mabubuting bagay, hindi para lumago, kundi para hindi mo na marinig ang sarili mo. Hindi ka umaalis sa kasalanan hindi dahil hindi mo kaya, umaalis ka kung gugustuhin mo. Pero ang totoo, may isang bersyon ng sarili mo na mabubura kapag ginawa mo yon. At natatakot ka ron. Kapag tumigil ka, may mamamatay sa'yo. Mamamatay ang imahe na matagal mo nang binuo. Mamamatay ang lumang pagkakakilanlan mo. Mamamatay ang ilusyon na kaya mong pagsabayin ang dalawang mundo. Maraming Kristiyano ang hindi nananatili sa kasalanan dahil mahal nila ang kasalanan. Nanatili sila ron dahil doon nila nararamdaman na kontrolado pa rin nila ang buhay nila. Doon nila nararamdaman na sila pa rin ang may hawak ng manibela. Kapag sumuko ka, hindi ka na ikaw ang boss. Kapag sumuko ka, hindi mo na kontrolado ang kwento. At para sa maraming tao, mas nakakatakot ang mawalan ng kontrol kaysa ang manatili sa mali. Ito ang hindi madalas sinasabi sa pulpito. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka makabitaw ay dahil ayaw mong harapin ang pagluluksa sa sarili mong ego. Ayaw mong tanggapin na hindi lang gawa ang mali sa'yo, kundi direksyon, hindi lang aksyon, kundi puso. At habang hindi mo inaamin iyon, patuloy kang mabubuhay sa pagitan. Kristiyano sa araw, iba sa gabi, malinis sa harap ng tao, magulo sa harap ng konsensya. May kakaibang kapayapaan ang buhay na doble. Hindi ito tunay na kapayapaan. Ito ay pamamanhid. Isang uri ng pahinga kung saan hindi mo na kailangang magdesisyon. Hindi mo na kailangang pumili. Hindi mo na kailangang magbago. Hindi mo na kailangang mamatay sa lumang ikaw. Pero bawat araw na pinipili mo ang pamamanhid, mas lalo kang lumalayo sa tunay na kalayaan. Ang konsensya ay hindi kaaway. Ito ang huling ilaw bago ang ganap na dilim. At mapapansin mo ito, habang mas pinipili mong huwag makinig, mas nagiging tahimik ang konsensya, hindi dahil nawala siya, kundi dahil natuto ka ng huwag tumugon, natuto ka ng i-ignore, natuto ka ng takpan ng ingay, ng aliw, ng dahilan, ng paliwanag. At kapag tuluyan siyang tumahimik, doon nagsisimula ang tunay na panganib.
may mga Kristiyanong hindi na inuusig ng konsensya at iyan ang isa sa pinakanakakatakot na kalagayan ng tao. Dahil kapag wala ng kirot, wala na ring babala. Kapag wala ng kirot, wala na ring preno. At kapag dumating ang araw ng paghuhusga, hindi ka haharap doon batay sa sinasabi mo, kundi sa mga desisyong paulit-ulit mong pinili sa dilim. Ang hindi mo pagsuko ay hindi aksidente. Hindi ito nadulas lang. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang desisyon na inuulit mo araw-araw. At bawat araw na ipinagpapaliban mo ang katotohanan, mas lalo kang nagiging bihasa sa pagtatago. Mas lalo kang nagiging sanay sa dobleng buhay. Mas lalo kang nagiging komportable sa pagitan. Pero tandaan mo ito, walang sikreto na umaabot sa walang hanggan, walang buhay na doble na ligtas sa liwanag. Maaaring magtagal, maaaring magmukhang maayos, maaaring walang makapansin, pero hindi nangangahulugang ligtas. Ang tanong ngayon ay hindi kung kaya mong magbago, kaya mo. Ang tanong ay, handa ka bang mamatay ang bersyon ng sarili mo na ayaw pang sumuko? Handa ka bang bitawan ang pagkakakilanlan na matagal mo nang pinanghahawakan kahit alam mong ito ang unti-unting sumisira sa'yo? Dahil sa huli, hindi ang kasalanan ang hahatol sa'yo. Hindi rin ang opinyon ng tao, hindi rin ang imahe mo sa simbahan. Ang hahatol sa'yo ay ang simpleng katotohanan ito. Alam mo na ang tama, pero pinili mong hindi sundin. At kung nararamdaman mong parang ang mensaheng ito ay direktang nakatingin sa'yo, hindi iyon aksidente. Ibig sabihin, buhay pa ang konsensya mo. Ibig sabihin, may kumakatok pa. Ibig sabihin, may liwanag pang gustong pumasok. At habang buhay pa ang konsensya mo, may pag-asa ka pa.